mga bossing, umpisahan po natin dito kay John Vic Remulla na nakikiusap na po kay Bato de la Rosa na sumuko na daw po. Please, surrender. Sir, sayang. Ano po? Sayang. No, nasa harap mo na eh. Pwede naman arestuhin sa loob ng Senado eh dahil po yung kanyang unang-una mga kababayan, yung kanyang kaso ay hindi po bababa ng 6 na taon ho iyan. Di po ba? Ang sabi sa Senado, ang rules sa Senado is kapag ka ang senador ay may kaso ng 6 na taon pataas, pwede arestuhin sa loob ng Senado. Kagaya po nung kay Leila de Lima, kagaya po nung kay dating Senador Antonio Trillanes. Di ba? Pangalawa, o yan, 951 ng Supreme Court. Siyam ang pabor, 5 ang hindi pabor, isa ang nag-abstain lang. Sana hinintay nyo lahat yun, no? Tapos talagang minanmanan, tiniktikan at hindi hinayaan na makalabas. Kaso, sir, napupulaan na tayo ng mamamayang Pilipino. Ako, naiintindihan ko. Pero minsan po parang nasasabi ko na din na puro pa-press con. Ako po, nakasuporta po ako dito sa magkapatid na Remulla. Lalong-lalo na po, mga kababayan, kay Ombudsman Boying Remulla. Kung pagbabasihan po natin yung mga trabaho, lalong-lalo na po ni Ombudsman Boying Remulla, mga boss chief amo, sir, humahanga po ako sa kanya versus doon sa dating ombudsman na si Mark Teres. Nako, wala pong sinabi. Dito, kay Ombudsman Boying Remulla, lahat kilos, lahat gawa, lahat may resulta eh. Doon kay Martires, wala ho, mga kababayan. Kaya lang, yung kay John Vic, ultimo ho ang Pangulo, mga boss chief mo, sir, nasasabihan na din siya ng puro pamacho, no? Tapos malamya daw ho. Kasi, ang nakikitang kadalasan, puro yung mga press con, mga pagpapa-interview na meron ng sasabihin, kaya lang hindi naman nangyayari. Isa din si John Vic Remulla, si Secretary John Vic Remulla ang nasisisi dito sa pagtakas ni Bato de la Rosa ho, mga kababayan, di ba? Sana lang po. Sana mas madami yung aksyon o kaya ako hindi ko naman po pinapangunahan si Secretary si Secretary John Vic Remulla, no? Pero mas okay ho yan. Ayan, nandiyan si Sir Leo Glenn Tumala. Sir, papadalang kita ng salbutamol, no? Nawala lang sa isip ko nung isang araw. Shout out sa iyo at Minda Valdez. Sana bago magpa-press conference, minsan gulatan na lang. Eto, huli na, arestado na, kuha na. Tapos saka magpapa-press con. Ang nangyayari kasi, nauuna yung press con, 1 linggo, 2 linggo, i-announce niya. Ang ending ay napupurnada. Hindi nangyayari. Kaya, yung kapwa natin Pilipino, ayun po, natatamlayan kay Secretary John Vic Remulla. Sir, sayang talaga yung kay Bato de la Rosa, nasa harap niya na no? Nasa harap niya na. Pero kung makikita lalo nung ating mga kababayang mga Pilipino na kasama si Secretary John Vic Remulla doon sa loob ng Senado na parang masaya pa sila, tawanan sila, baka lalo po na maasar, mainis ang ating mga kababayan, no? Yang si Bato de la Rosa naman, kapag pinwersa na ho yan, mga boss, kagaya nun, sandali lang yung pa-interview ni John Vic Remulla ho, mga boss chief mo, sir. Tama ako, di ba? Chai Chair, tama ako, di ba? Jordan G, na si John Vic Remulla yung nagsabi na 225,000 kapulisan ang i-activate para arestuhin o para humarap kay Bato de la Rosa. Kagaya nun. Siyempre, kung sasabihin mo yon, pagkarami-raming pulis niyan, ang unang papasok, ang unang papasok sa isip ng mamamayang Pilipino, mag-e-expect, naku, napakaraming tao nun, napakaraming kapulisan nun, imposibleng hindi maaresto agad si Bato de la Rosa. Di po ba? Sana ang ginawa na lang,
Ulitin ko, hindi ko ho pinapangunahan, baka may ibang diskarte talaga si si Secretary John B. Cremulya. Sana nasa isip niya, okay, i-activate ko ang 225,000 kapulisan, sasabihin sa mga hepe, sasabihin sa PNP chief, eto simple lang, no? 225,000 i-aktibo natin yung mga kapulisan, arestuhin si Bato de la Rosa. Tapos kilos. Walang mga pagpapapreskon. Kasi lalong ang mangyayari ho diyan, mga kababayan, lalong maaalarma sila Bato de la Rosa. Nako, inactivate 225 na kapulisan. Kailangan mas lalo nating galingan yung ating pagtatago. Dagdagan natin yung mga puwersa, yung mga intel na makapagsasabi sa atin kung susugurin na ba tayo doon sa ating kinatataguan. Kaminsanan po o minsan ho kasi mga kababayan, yung unang pagpapapreskon, doon nasusunog yung doon nasusunog yung mga trabaho. Kagaya po nung arestuhan na ganito. Sabi ni founder ng Cereza Force, sana nga po wag nang mag-preskon regarding dyan para di na makapaganda si Bato and Alipores. O, yun din po ang iniisip ko. No? Ang tipong biglaan. Magugulat na lang sila. Arestado na, okay na. Tapos kami naman, mamamayang Pilipino, magugulat din kami. Ala, ang galing! Na-aresto na agad. Tapos saka mo sabihin kung ano yung paraan, kung paano nyo na-aresto agad yung mga puganteng kagaya ni Bato de la Rosa. Yung mabibigla tayo, masusurprise tayo. Ang galing naman. No, hindi yung press con ngayon, after 2 weeks, wala pa din, hindi pa din nade-deliver, tapos ang ending, please, surrender. Makikiusap ka. Pero sir, kung sakali talaga, na hindi sumuko ng maayos, at alam naman natin, 116, 117 na mga na mga illegal na barel. Illegal na ho yan, mga kababayan. No? Illegal na mga barel yung dala nila Bato de la Rosa. At tapos nakita nyo, nasa bingit ng kamatayan ang ating mga kapulisan. Uunahan yung ating mga kapulisan. Di ba, Ma'am Juby Justina? Dapat unahan nyo po. No? Unahan nyo po. Kesa naman po yung mga kababayan nating mga kapulisan ang mayayari, mga boss chief amo sir. Di ba? Oy, yung mga mga barel ni Bato de la Rosa, ni-revoke na yung kanilang mga papeles ha. Yung mga dokumento nun ha. Kaya maituturing na illegal na yan ha. Kasi wala na wala nang papeles. Hindi na legal o illegal. Di po ba mga kababayan?